tinuturo, kung hindi pinaparealize sa student kung ano yung talagang dapat niyang gawin. Kasi may mga iba talaga guys na halimbawa graduate na daw siya ng KLC tapos hindi pa alam mag-conjugate. So paano ka naging graduate ng isang KLC kung hindi ka marunong mag-conjugate? Hindi mo alam yung mga grammar rules. Okay, sa long paragraph. Okay, tanong ng mga aspirants. No? Sa long paragraph, may mga technique po ba daw na para mas mabilis sagutan? Or kailangan ba daw isa-isahin? No, yung word by word. Kailangan ba daw pag-aralan word by word? Okay. So, maraming beses na akong nakatanggap ng ganitong uring tanong and may nababasa pa akong ilang comments na kapag iisa-isahin mo daw, kapag i-word by word mo daw siya, mauubusan ka daw ng time. Okay. So, sa mga EPS aspirants po, real talk po tayo. Okay. Sa mga EPS aspirants po, so nag-aaral po kayo ng Korean para mag-take ng exam, para ipasa yung exam. Okay? So ngayon, iba't iba po yung turo ng iba't ibang tao. Okay? Depende na lang kung sino yung mga pinaniniwalaan ninyo. Okay? But on my own part, okay, kasi EPS aspirant din ako dati, nung nag-aaral ako, may mga certain way ako kung paano ako mag-aaral. Marami na ako napagdaanan with regards to EPS topic. And nakapasa na ako ng EPS topic, nakapagtrabaho na ako sa Korea, nakauwi na ako ng Pinas. And yung masasabi ko lang talaga guys, for me, so iba-iba naman kasi tayo ng paniniwala. So hindi nyo kailangan maniwala sa akin. But for me lang po, if you just want my opinion, kung ano yung pinaka-best technique na gawin para maipasa, para mataas yung chance mo na pumasa sa exam, for me lang guys is the training should be ganun, no? Yung talagang pag-aralan mo siya word by word. Okay, yung dissection technique. Kasi, yan po yung ginawa ko nung una. So, nung una guys, talagang pinag-aaralan ko lahat ng mga hindi ko maintindihan. Halimbawa sa reviewer or sa book 1 or sa book 2, titingin ako ng sample question sa actual exam. And then, pag halimbawa may hindi ako alam na word, kahit konti lang yan, so sinesearch ko talaga. So iniintindi ko talaga ng buo yung talagang sentence, yung paragraph. So halimbawa sa isang paragraph, it takes mga 20 minutes pataas. No? So nung una kong try. So kasi iniintindi ko siya, binabasa ko siya, iniintindi ko siya ng mabuti. Tapos may pag mga words akong hindi ko alam, yun sinesearch ko. And then talagang natatagalan ako nung una. Okay, so yun yung ginawa ko, consistent ako sa ginagawa ko for ilang months din na ganun yung ginagawa ko. So, sinimulan ko yung book 1, book 2, hanggang natapos ko siya, tapos ganun naman yung ginawa ko sa reviewer. Doon po sa book 1 and book 2, word by word po ako mag-aral. And syempre, nung una pa, mabagal, no? Yun nga, 20 minutes sa isang question, matagal na, napakatagal na yan, pero sa actual exam, 1 minute lang yung need. Okay? So, habang tumatagal guys, na word by word yung pag-aaral ko, syempre paulit-ulit nang tumatatak or paulit-ulit ko na nakikita yung mga ibang words na napagdaanan ko. So, kusa na lang siyang tumatatak sa akin. So, that is why, habang tumatagal, mas lalo din akong bumilis. Magbasa, mag-analyze, hanggang sa dumating yung point na sa kaka-word by word ko dati, na dumating na yung malapit na yung exam, mabilis na rin akong mag-intindi. Isang basa ko lang, naiintindihan ko na siya. Kasi, alam ko na siya. Kasi nga, dinidetalye ko pag-aral. Hindi ako nag-shortcut, hindi ako nagmamadali. So, kaya, yung pagdating sa actual exam, yun, pumasa naman ako. Oo. So, yan po yung dahilan, guys. Okay, so hindi naman po sa pagmamayabang, yan pong dissection technique yung dahilan kung bakit ko po na-perfect yung KLT 18. Yes, hindi naman po kailangan maging perfect sa exam, pero wala talaga akong choice kasi nung nag-exam ako, madali na lang talaga sa akin yung exam. Bakit naging madali na lang sa akin yung exam? Kasi nga, yung training ko, we know word by word yung pag-aaral ko. Doon ako nasanay hanggang sa mabilis na ako magbasa. Isang basahan lang na-analyze ko na. Yung long paragraph, ay intindihan ko na siya kahit isang basahan lang. Na nasasagutan ko na siya kahit walang isang minuto. Nasasagutan ko na siya. Kasi nga, yun yung training ko. Dinidetalye ko. Hindi ako naghahanap ng shortcut. Hindi ako naghahanap ng mga technique na kung ano-ano. Basta yung goal ko lang is maintindihan ko yung mga binabasa ko, yung mga napapakinggan ko. Yun. So that is why sa mga aspirants, alam naman natin kung ano talaga yung dapat. Pero hindi tayo talaga willing na ganun yung gawin.
ayaw natin kasi we just want shortcut. Eh wala naman talagang shortcut sa success. Kailangan mo naman talagang paghirapan lahat. No, yun po yung pinupoint ko guys, na kung ikaw gusto mo talaga makapasa sa exam, talagang magbalat ka sa pag-aaral, magsunog kilay ka. Yun po yung pinaka-rule, no? Kaya nga po, sa batch 1 examination, supposed to be yung quota ng HRD Korea, dapat ina-expect nila na yung mga passer should at least makatungtong ng 10,007 person na tao. Eh yung nakapasa sa Pinas, sa batch 1, nasa mga 6,000 plus lang. Correct me if I'm wrong. Basta sa pagkakarinig ko, nasa 6,000 plus lang, kulang ng ilang libo. 27,000 yung nag-exam sa first round, sa batch 1. Oo. Bakit 6,000 lang yung nakapasa? Yung 20,000 plus, bumagsak. Anong nangyari? Kasi, mali yung sistema ng paniniwala sa pag-aaral. Kasi inaakala na may shortcut. Sorry to say po sorry to say. Pero, for me lang po, napatunayan ko na talaga na kung talagang gusto mong pumasa sa exam, magsunog kilay ka sa pag-aaral. Okay, kung kailangan mo siyang i-word by word, syempre sa una, mabagal pa yan. Pero kalaunan, kapag araw-araw mo siyang ginagawa, kusa ka nang bumibilis. Kasi, detayado ka. Okay, and aside from that, hindi lang basta pang kung anong mga technique yung mga pinaniniwalaan nyo, kasi hindi na po yan applicable ngayon sa exam. Okay? So kung dati sinasabi ng mga kaibigan ninyo, sumambal na ako sa exam, dati po yun, yung marami pang pictures yung exam. Ngayon, puro fill in the blanks, puro paragraph. Hindi kayo prepared sa ganun kasi ayaw nyo mag-spend ng time. Sa mga followers po dito sa YouTube, especially sa YouTube channel ng Topic Gallery. So alam ko po sa mga followers, yung talagang nanonood ng mga videos ng Topic Gallery kasi detalyado po yung pagka-explain doon. So alam ko po, kayo po talaga yung mga talagang hindi nagmamadali. Talagang iniisa-isa ninyo. And that's good, no? Kasi pag nagmamadali kayo sa pag-aaral, gusto niyo ng shortcut, so hindi niyo ma-appreciate yung ganung type of teaching. Okay? To answer that question, kailangan po ba talagang pag-aralan lahat? Word by word? For me, it's yes. You have to study it. Kasi pupunta ka sa Korea, and your first goal should pass the exam. And you can pass the exam if your goal sa learning is talagang makaintindi. Yung hindi ka nagmamadali. Hindi naman talaga dapat pinamadali. Bakit ba kasi may mga iba, sorry to say din, bakit ba kasi may mga ibang KLC na ang bilis-bilis magturo na after that hinahayaan na lang yung students? Na hindi tinuturo hindi pinaparealize sa student kung ano yung talagang dapat niyang gawin. Kasi may mga iba talaga guys na halimbawa graduate na daw siya ng KLC tapos hindi pa alam mag-conjugate. So paano ka naging graduate ng isang KLC kung hindi ka marunong mag-conjugate? Hindi mo alam yung mga grammar rules. Hindi ko alam kung bakit nangyari na yan dito. Pero it's up to you. Sa mga solid followers ng Topic Gallery, makinig po kayo. Kung talagang gusto niyo makapasa sa exam, yung talagang mataas ng chance, i-goal ninyo na maiintindihan niyo yung mga binabasa ninyo at yung mga napapakinggan ninyo. Kasi yung exam, ano lang yan iti-test kung naiintindihan mo ba. Hindi yan techniques. Of course, magagamit mo yung technique. Pero yung pinaka-the best technique is yung naiintindihan mo yung binabasa mo. Kasi yung iba, nag-rely na lang sa madali ang technique na hindi na kailangan basahin lahat. Tapos, may mga technique. Kaya yung nangyari, ang daming bumabagsak kasi ang daming naniniwala na may shortcut. Walang shortcut, guys. Kailangan mo talagang pag-aralan mabuti. Yan po yun. And yung realidad natin is ayaw nating mag-aral. Tamad tayong mag-aral. Natatalo tayo ng ating katamaran. So, yun yung realidad dito ngayon Kasi kung hindi tayo tamad, kung talagang masipag lang tayo, hindi naman tayo bobo. Tamad lang. Kung talagang hindi tayo tamad, masipag lang tayo mag-aral, marami sanang passers, no? Umabot sana sa 10,000 yung hinahanap ng HRD. Kulang So yun lang po yung masasabi ko guys, that you have to, kung talagang gusto mo talagang makakuha ng mataas na chance na pangpasa sa exam, you have to do it right. Okay, don't do it fast. Do it right. Okay? So wag kang magmadali. Gawin mo yung kung ano yung talagang tama. Pag-aralan mo siya mabuti, gawin mo siya araw-araw, mag-practice ka araw-araw, wag kang magmadali. Yun lang.